Alam niyo yung sabi sa Biblia, walang lihim na hindi mabubunyag. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya yan. Yan na yung lihim ng siging. Unti-unti na siyang nabubunyag. Salamat, merong isang NBI sa katawan ni Atty. Melvin Matibag upang siyang mag-imbestiga. Ngayon, nasabi sa Facebook ni Cayetano, ayan na, iniisa-isa na tayo. Ginamit niya po yung salitang KKK. Talagang malala nito ako para sa tingin ko dapat nang mapadoktor ng neurology psychology. Meron na nga nito, meron ng something ito si Caldero. Tengke, tsaka yung kapatid niya. Bakit di mo masising kapatid? Siyempre, kapatid ng kakampihan niya. Di bale. Hintay na lang natin by the permission of God. Sumingaw na nang dapat sumingaw. Pati nga si Duterte nababanggit na rin. Talagang pag talagang napatunayan si Caldero si Duterte, di ba napakawalang yan. Sige, makinig tayo ulit sa patungkol kay Caldero. Kaya yung ano na yon, yung pag-host natin ng 2019 Southeast Asian Games, grabing kontrobersya yun. Sobrang nakakahiya, tama si Netflix Gaming. Nagtipid nagtipid kaysa sa maglagay ka pa ng mga maraming CR, hindi, tabi-tabi na lang. Tabi-tabi. Matindi. Napanood ko yun sa international media. Pero pinagtanggol pa yan ni Pia Cayetano, tapos galit na galit sila kay Risa. Sabi ni Pia Cayetano dun sa speech niya sa Senado, bakit daw pinipersonal ni Senadora Risa yung pag-host natin ng Southeast Asian Games? Hindi ba alam na napakagandang karangalan sa Pilipinas yung ginawa nating pag-host? Hindi nga. Kasi gustong malaman ni Senadora Risa yung mga issue yung kikiyam, yung toilet bowl na magkakatabi. Pangalawa, yung yan ba, sa laki ng ginastos na yon, mapapakinabangan pa yon? O baka maging white elephant yun? Yan yung mga uungkatin sana sa investigasyon ni Senadora Risa. Kaya lang, dahil hawak ni Duterte yung mga senador noon, siguro pinaabutan ni Duterte. Huwag nyo nang investigahan yan. Wala, natigil na. Wala nang kakampi si Senadora Risa. Tuwang-tuwa si Cayetano kasi kakampi niya si Duterte. Yan ang nangyari dyan, mga kabunyog. Aside pa doon, walang mga bidding. Ang lalaki ng amount na involved sa pag-construct ng mga struktura. Yun? Walang bidding. Kaya ito ngayon ang iimbestigahan ni Director Melvin Matibag. So, ang dami, umaalingasaw ang baho na yan noon. Kaya lang dahil nga kay Duterte, kay Digong, hindi nagtuloy yung investigasyon ni Senadora Risa. Pati si Dick Gordo noon sa Blue Ribbon, hindi na rin nakapalag. Alam naman natin, pag Duterte, tumawag si Digong, huwag nyo nang investigahan yan. Walang nagawa. Pero ngayon, may lumilitaw mga kabunyog na may lumilitaw na kwento. Bakit si Duterte, si Digong, ayaw niya na rin pa-imbestigahan yon? Natigil. Alam niyo kung ito na. Sabi ng NBI chief, opisina ni FPRRD, nagpasok umano ng 15 billion sa pisko. Kita nyo? So anong posibleng nangyari dyan? Anong posible? Napipigurahan nyo na ba? Yung Fisgok ay private foundation. Ang mga taong nandun sa Fisgok ay mga tao ni Cayetano. Sa katunayan, siya nga ang nagpatakbo Yung sa papel, ang nakalagay sa SEC, yung mga tao niya. Pero sa actual, siya ang nag-handle noon. Ibig sabihin, yung mga transactions ng Fisgok, sila Cayetano ang nag-handle. Hindi na, kumbaga kunwari lang private yan, pero sila yan. So ngayon, anong nangyari? Galing sa GAA, General Appropriations Act, nagpondo yan, pinunduhan yan, yung Fisgok na yan. Pangalawa, ito pa.
Dahil ano yan ang nag-host ng yan ang nagpatakbo ng Southeast Asian Games. Authorized yan na maghanap ng mga sponsors. Siyempre, yung San Miguel Corporation, yung SM Group of Companies, gamit mo ang pangalan ng gobyerno. Ha? Inano yan. So, kung ilang na naman daw na, ilang pong bilyon din ang galing sa mga private companies. Ha? Mga private na mga negosyante. Siyempre, alam nila na gobyerno yan. Nire-require sila na mag-sponsor noon. Ilang bilyon ang nakuha dyan. Ibig sabihin, yung mga donations, sponsorship ng mga SM Group na yan, of companies, San Miguel Corporation, Ayala, yung sponsorship niyan, napunta dun sa Fisgok. Fisgok na naman yung nag-handle. O imagine nyo na, mga kabunyog, grabe grabe. So isa-isahin natin. Una, yung mga pundong galing sa gobyerno, transfer sa Fisgok. Unliquidated ang karamihan doon. Pangalawa, yung Fisgok ay authorized na kumuha ng mga sponsors. So kinuha niyan siyempre yung mga, siguro, yung Ayala, yung San Miguel, yung SM Group of Companies, kung ilang bilyong peso yon, napunta rin yan doon sa Fisgok na ang nagpapatakbo ay si Cayetano. At ito yung pinakamatindi. Galing sa Office of the President, nag-transfer pa ng 15 billion umano. Confidential and Intelligence Function, transfer sa Fisgok. O di alam na, kung transfer yon galing sa Office of the President, papunta ng Fisgok, may usapan malamang si Cayetano at saka si Duterte. Bahala ka na dyan tatransferan ka namin ng 15 billion. O magkano sa amin dyan? Kita nyo na? Yan ang sinasabi ni Director Matibag. Iimbestigahan nila yan. Totoo ba na nag-transfer ang Office of the President ng 15 billion? Papunta doon sa Fisgok? Kay Duterte yun. Kasi Confidential at Intelligence Funds yan. Office of the President. Pag-transfer sa Fisgok, kaya na nilang diskartehan yan. Kaya nung iniimbestigahan daw pinapaimbestigahan ni Senadora Risa, panahon niya ni Duterte, pinatigil ni Duterte. Kasi mauungkat yung 15 billion na transfer, malamang, mauungkat yun. At dito, nanginabang daw dito siyempre si Duterte. Nanginabang din daw si Mijal Dia, yung executive secretary nun. Yan yung binabanggit ni Tulfo, ni Montulfo sa post niya. At ito yung sinasabi ni NBI Chief. Tingnan nyo, basahin nyo. NBI Chief. Sabi ni NBI Chief, si Matibag, opisina ni FPRRD, nagpasok na umano ng 15 billion sa Fisgok. Lalabas ito. Kaya siguro grabe ang taranta ni Cayetano. Kasi noon nga, hindi na imbestigahan. Hindi rin na imbestigahan ng ombudsman, si Martires Pero ngayon, hindi na. Iimbestigahan na. Kaya kung totoo ba na mayroong 15 billion na transfer galing sa Office of the President, transfer doon sa Fisgok. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, alam na natin yan. Kaya siguro yan si Cayetano, kaya ganyan pala yan kaloyal sa Duterte, Ganyan kaloyal sa Duterte. Kaya dito, sa investigasyon na gagawin ng NBI, pati ombudsman makikialam na, lalabas ang pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. Malalaman, nag-transfer nga ba ng 15 billion galing sa Office of the President? Galing sa Confidential at Intelligence Fund. Imagine nyo, transferan mo yung Fisgok, private foundation, transfer mo galing sa Office of the President, matindi. Kaya lumalabas, may sabwatan, posible may sabwatan, malaki ang posibilidad, may sabwatan si Digong at saka si Cayetano. Kasi kung transferan galing sa Office of the President ng 15 billion yung Fisgok, bahala ka na dyan, Alan. Walang problema, boss. Walang problema. Private ito Fisgok. Saka mga tao natin ang nandyan. Bahala na tayo niyan. Sige. Yan? Siguraduhin mo lang na malaki ang sa amin dyan. Kasi syempre mayroon dapat dyan si Media Aldia. Diba? Kaya nung iniimbestigahan na ng Senado, pinatigil.
nung iniimbestigahan ng ombudsman, pinatigil. O, wala na, nakalimutan na. O, akala nila lusot na. Tapos na. O, 2019 pa yan, ang tagal na yan. O, kaya lang, hindi naman bawal imbestigahan yan. Pag mga kaso sa ombudsman, pwede 10 years, pwede pa yan, pasok pa yan. O, nakuha nyo mga kabunyog. Kaya ngayon, iimbestigahan na ni Matibag. Kaya galit na galit ngayon, galit na galit ngayon si Cayetano. Pati si Pia Cayetano, nagdadrama na. Ang ginagamit na nilang issue ngayon, inaapi daw si Alan. Para daw sa impeachment. Para hindi daw makaboto sa impeachment, makukulong. Ay. Kaya sabi ni Lacson ngayon, sabi ni Lacson, malalagay ka sa dapat mong kalagyan sa Quezon City Jail sa Payatas. Yun, matindi yung warning ni Lacson ngayon. Ngayon, magsisimula ng investigasyon sa July 24. Peace book muna, ibig sabihin yung mga officials muna. Hindi pa si Cayetano. Hindi pa. Kaya lang, bakit maingay na si Cayetano? Galit na. Kasi sa kanya, papunta sa kanya yan, lahat yan. Papunta sa kanya yan. Yan, mga kabunyog. Kaya, ang mali si Johnny Cayetano, kung magmamayabang ka na lalabanan mo si Matibag, lalabanan mo si Lacson, lalabanan mo ang DOJ, lalabanan mo ang ombudsman, lalabanan mo ang Malacanang, siguraduhin mo na walang butas na makukuha sa iyo. Ganyan lang naman yan. Di ba? Ama, bakit mo ako pinarusahan? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yung nire-raise na issue ni Lacson, iba pa yun. Sabi ni Lacson, mayroon yan na 7.98 ay 6.79 pala. Baliktad. Mayroon yang 6.79 billion na insertion sa GAA si Cayetano. Papaimbestigahan niya rin daw yun. Mayroon ding ghost ang Taguig. Ibig sabihin ghost projects, patay. Tambak na ngayon, mga kapunyog. Isa-isa nang naglalabasan, Yung inuungkat ni Cayetano ay ni Lacson, iba yon. Tungkol sa mga ghost projects sa Taguig at saka tungkol sa insertions ni Cayetano, yung 6.79 billion. Iba naman yung kay Matibag, Southeast Asian Games yun eh. Kaya, hindi dapat nagmalinis si Cayetano na akala niya anti-corruption. Kaya ito, iimbestigahan na rin siyempre yung kaldero. 55 million yung halaga ng kaldero. Sabi ni dating senador Franklin Drilon, ito ang isa sa pinakamahal na kaldero sa buong mundo. Nakakabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin ito. Abangan natin. At kahit si Duterte, si Digong, mai-involve dito. Yan na nga, sabi ni Director Melvin Matibag, yung 15 billion galing sa confidential at intelligence funds. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, kaya ngayon nag-live na naman si Petra, nag-live na naman si Alan Peter Cayetano. Anyway, mayabang si Cayetano eh. Hinahamon niya lahat eh. Hinahamon niya. Malalaman natin yan kung kaya niya. Noong panahon, kinaya niya yan. Kasi Duterte. Ngayon, abangan natin anong mangyayari sa kanya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. So, after 7 years, kaibigan, magkakaroon na po ng hustisya. Maganda yan. Magkakaroon ng hustisya ang taong bayan. Kalaking pera, pinag-uusapan niya. Sa panahon ni dating Pangulong Digong, kung tama lahat ang sinabi ni Atty. Henso, wala na. Total, si Digong yun, nandun na sa dahig eh. Ang importante, yun dito na dapat managot ay managot. Alam niyo ako bilang taxpayer ako,
Hindi ako papayag na walang makukulong. Pera ng mga taxpayer yan eh. Hindi pera ng kung sino-sino yan. Yung nagbabayad ng buwis po. Yung mga nagbabayad ng buwis kagaya ko. Kaya gusto ko maimbestigan yan, lalo na meron na sumingaw. Parang ano lang yan, parang bangkay na ibinaon sa ilalim ng lupa eh. Di ba? Ano daw dapat ang bangkay? 6 feet below. Para siguradong walang amoy. Eh, nabuhon siguro ito, mga 3 feet lang eh, hindi 6 feet eh. Kaya after 7 years, may sumingaw eh. At ngayon, iimbestigahan, biglang naalarma ang Cayetano. Kaya pala sa Senado, nung nakaraan, nanonood ako na pumasok sila sa impeachment. Nagpuputak yung dalawang Cayetano. Samantalang impeachment, dapat sana, kaya nga na nagsalita na po si Senator Pangilinan na sa ano ninyo pag-usapan yan sa Martes ka. Pag umatin si Atty. Matibag, sabi niya, sayang yung oras na sinayang nila. So, siyempre, maandad yung oras. Kita nyo, ang ginawang dahilan, si Robin Padilla, ang pinag-open nila dyan sa sigig. Kaya sabi ni Cayetano, dahil nabanggit ang pangalan ko, sabi niya, yan. Pero totoo nun, kitang-kita sa television na pinalabit niya si Padilla. Siguro meron na silang pag-uusap na simulan mo, susunod ako. Sabi siguro, susunod ang kapatid ko. Kaya gano'n ang nangyari. Nauna si Padilla, sumunod si Cayetano, sumunod yung Pia. Tapos nung sumunod si Pangilinan, pinahito niya. Tsaka yun na pag-usapan niya pag nandito si Matibag sabi. Kaya nahinto. Pero doon, talagang nagsalita na sila ng gusto. At nananawagan pa sa kanilang mga kapwa senador na suportahan sila. Pero walang reaksyon ng mga senador eh. Kahit yung mga kalyado nila, limbawa si Bongo, yung magkapatid na Bilyar, wala, hindi kumibuyad. Si Jaime Marcos, walang kibo. Siguro nasabi nila sa sarili nila, hindi naman kami nakinabang dyan eh. Tapos susuportan ka namin. Kaya si Pia, ganun lang kanyang pagdadrama. Tumitaw naman yung pagiging best actress. Harapin ka na lang. Meron naman, halimbawa sinampang kayo ng kaso. Hindi kaya sa inyo sarili nyo. Patunayan nyo na hindi kayo nakinabang sa bilyong-bilyong pera. Yan ang gagawin, magdakdak kayo na ng magdakdak eh. Tama kayo magagawa pag kinasuha kayo eh. Kaya depensa nyo na lang ang sarili nyo. Pagdating ng korte, kung saan korte kayo mapunta. At bahala ng korte na quit kayo o hindi kayo quit. Igalang nyo. Yan ang maganda sa gobyerno ngayon. Umiira ng batas. Hindi kagaya ng panahon ni Duterte. Hindi umiira ng batas. Kaya nakarating nga sa ICC yung mga biktima ni Duterte. Kasi doon nabigyan sila ng hustisya. Binigyan nilang warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo, yun, nakuha. O, diba? Pero yung co-perpetrator niya, si Bato, sabi ni PNP Chief, maganda
maganda sumuko ka na lang kasi yan palang paghahanap sa kanya. Malaking gastos para yan. Halimbawa, nasa ganitong lugar, pupunta sila. Malaking gastos para. Ang sinabi ni PNP na kanina napanood ko sa Facebook eh. Kaya kinakausap niya si Bato na sumuko na lang. Hindi susuko yun kasi kahit ubod ng yabang nung araw yun, sabi niya, pag dumating yung ICC, sasamahan ko si old man, si Duterte. Nang dumating yung ICC, nagtago. Sipin niya, sinusweldo pa, di naman nagtatrabaho. Ano yan? Kawalang yan. Eh ngayon, pinasisilbi na ng Department of Justice kasi sumagot ang Korte Suprema eh. Dinaliwala yung hiling niya. Di ba to? Kaya sabi ng Department of Justice, isilbi nyo na yung warrant. Eh yung pala, mahal pala ang nagagastos ng gobyerno dyan. Paghahanap sa iba to. Kaya nakikiusap siya. Sumuko ka na lang. Sabi ni PNP Chief, sa tingin niyo, susuko ba yan? Eh kung talaga susuko yan, eh di sana hindi na siya tumakas. Tumakas ko sa Senado. Kasama niya si Padilla. Eh, makakasuhan sila obstruction of justice, si Padilla at si Cayetano. Pero itong si Padilla, ini-ignore niya yung sulat ng DOJ na dapat magbigay ka ng salaysay, kung dapat kang kasuhan o hindi. Hindi niya sinagot yun. Si Cayetano sinagot. Bahala ng justisya kanya ay mga korte sa kanila. Sana bilang mga mamamayan nagbabayad ng visa, magkaroon ng justisya. After 7 years, magkakamit ng justisya ng taong bayan. Amen? God is good all the time. Sige po, nandito na lamang. Lagi kayo magdasal, mainit ang panahon. Mainit pa ang politika sa Pilipinas. Bye-bye.